Mula sa kontinente ng meteorite, direktang na-teleport si Lin Moyo at dumating mismo sa harap ni Aunt Ares. Nang makita siya ni Aunt Ares, bahagyang nagulat ito at tinanong kung bakit siya bumalik. Narinig ito ni Lin Moyo at ikinwento ang lahat ng mga pangyayari kamakailan sa kontinente ng meteorite at sa loob ng lihim na kaharian. At sa sandaling marinig ito ni Aunt Ares, labis siyang nabigla at biglang sumigaw, "Teka, yung matandang nakilala mo sa Origin Secret Realm, ano ang pangalan niya?" Dahil sa reaksyon nito, medyo nalito si Lin Moyo at sinabing ang pangalan nito ay Gyu, at tinanong kung may mali ba. Nang marinig ito ni Aunt Ares, naging seryoso ang kanyang mukha at bamulong na si Gyu ay nasa loob ng espasyo ng pagsubok at doon talaga siya nararapat naruroon. Habang pinagmamasdan ng kakaibang ikanikilos nito, kinabahan si Lin Moyo at tinanong si Aunt Ares kung ano ang problema, at kung talagang napakatindi o nakakatakot ba si Gyu. Habang sinasabi ito, hindi maiwasan isipin ni Lin Moyo na kahit noong kaharap ni Aunt Ares ang Dragon God, hindi ito nagpakita ng ganitong takot. Tiningnan ni Aunt Ares si Lin Moyo nang may seryosong mukha at sinabing, hindi nakakatakot si Gyu, ngunit siya ay malupit. At kumpara sa nakilala ni Lin Moyo sa pavilion, wala lang doon si Gyu. Lalong tumindi ang seryosong tono ng kanyang pananalita. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita at sinabing tandaan niya ang kanyang mga sasabihin. Huwag babanggitan, huwag iisipin, at huwag magtatanong, dahil sa sandaling maisip man lang ang itsura ng nilalang na iyon o mabanggit ang pangalan, sapat na iyon para marinig siya ng nasabing kapangyarihan. Habang sinasabi ito ni Aunt Ares, tila nanlamig at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Narinig at nakita ito ni Lin Moyo kaya sumagot siya na naiintindihan niya, at inulit sa kanyang isipan, huwag babanggitin, huwag iisipin, huwag magtatanong. Pagkatapos nito, kumalma si Aunt Ares at humiga muli sa lupa, at mahinang sinabing huwag nang pag-usapan ang tungkol sa Origin Secret Realm at magkwento na lang siya ng iba. Pumayag si Lin Moyo at binanggit ang ibang usapin, na bago ito ay nagtungo siya sa kontinente ng hangin at kulog upang talunin ang hari ng Thunder Tree. Sa sandaling mabanggit ito ni Lin Moyo, agad na sumagot si Aunt Ares na ang nakaharap niya sa ilalim ng nasabing kontinente ay hindi kasing tapang at wala lang kumpara sa tunay na Diyos ng kulog. Tinanong ni Lin Moyo kung sino sa kanila ang mas malakas, at agad na sumanghal si Aunt Ares at sinabing napakabobo ng tanong na iyon, at syempre na siya ang mas makapangyarihan. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, lumipat ang kwento sa hardin ni Bai kung saan sabay na nagsasanay sina Bai at Ning. Mula sa kanilang mga katawan ay bumubuga ang makapangyarihang gintong enerhiya. Di kalayuan, pinagmamasdan sila ng ikatlong guro ni Lin Moyo at sinabing ang level 96 pa lamang ang tunay na simula ng pag-unawa sa mga batas ng kalikasan. At kapag nagtagumpay sila rito, lalong titibay at angat ang kapangyarihan ng Shangxia Empire at ng buong sangkatauhan. Habang sinasabi niya ito, biglang sumiklab ang matinding liwanag na ginto mula kina Bai at Mang at tumalsik paitaas sa langit, na nagpakawala ng napakalakas na enerhiya sa buong paligid. Sobrang tindi ng puwersa na kahit ang mga matatanda at makapangyarihan sa malalayong lugar ay naramdaman ito at nabigla, at nalaman ang nagtagumpay na sina Mang at Bai sa kanilang pagsasanay. Sa ibang lugar, naramdaman din ng iba ang enerhiya at sinabing sa wakas ay nakamit na nila ang antas na iyon at pumasok na ang sangkatauhan sa isang bagong yugto. Tiningnan ni Bai ang kanyang enerhiya at humalaklak ng malakas, sinabing sa wakas ay nagtagumpay din siya at dahil kay Lin, mabilis silang nakarating sa level 96. Si Ming naman, habang tinitignan ng kanyang bagong antas, seryosong sinabi na si Lin talaga ang pag-asa at biyaya ng sangkatauhan. Mabigat ang kanyang tinig na tila kinikilala ang malaking pagbabagong dumating para sa lahat. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento kay Lin Moyo na narating na ang kabundukan ng clan. Habang naglalakad sa tuktok ng mga bundok, sinabi niya na pagkatapos makipag-usap kay Aunt Ares, panahon na upang tapusin ang huling bahagi ng piitan. Panatag ang kanyang mga hakbang sa kabila ng napakalakas na hangin sa paligid. Sa tindi ng hangin, hirap na hirap ang isang pangkat ng mga mandirigma na makausad at halos matangay na ang ilan sa kanila. Sa gitna ng gulo, may napansin silang isang tao na naglalakad ng mag-isa at nagulat sila, nagtataka kung mag-isa lang ba nitong tatapusin ang huling piitan. Tiningnan siya ng kanyang mga kasama at unti-unti nilang nakilala kung sino ito. Naging seryoso ang kanilang mga mukha nang makilala ang nag-iisang figure. Hindi huminto si Lin Moyo at nagpatuloy sa paglakad hanggang sa marating ang huling piitan ng templo ng clan. Mahinahon siyang tumayo sa harap nito at sinabing sa wakas ay narating din niya ito.
Sa likuran niya, nakarating din ang nasabing grupo sa pasukan habang hinihingal pa. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang na-teleport si Lin Muyu papasok sa loob at nawala sa kanilang paningin. Nakita nila ito at natulala sa gulat at sinabing tama nga ang hinala nila, iyon nga si General Lin Muyu. Pagkapasok ni Lin Muyu sa loob, agad siyang kumilos at tinapos ang bawat hadlang. Gamit ang kanyang pandama, naramdaman niya ang presensya ng mga elemental na espiritu at mahinahong sinabi na sa apat na direksyon ng kapatagan, may bantay na espiritu sa bawat isa. Naramdaman niya ang presensya ng Fire Commander na nasa level 78. Sinabi niya na ang unang yugto ng misyon ay talunin ang mga elemental na komandante na ito. Walang pag-aalinlangan, ipinatawag niya ang kanyang alaga na Headless Horseman at inutusan itong lumabas at atakihin ang kalaban. Sa sandaling lumitaw ang Headless Horseman, sumugod ito ng buong lakas gamit ang kanyang kakayahan. Sa iisang malakas na suntok at atake, winasak nito agad ang Fire Commander at nagpatuloy sa paglakad. Nang matalo ang kalaban, kalmadong sinabi ni Lin Muyu na gaya na rin ang inaasahan niya, hindi na hamon para sa kanya ang mga halimaw dito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na nagbabalang natalo niya ang level 78 Fire Commander at nakakuha siya ng 32 milyong experience points at isang Fire Key. Nakita ni Lin Muyu ang susi at mabilis itong sinunggaban at ngumiti, sinabing panahon na upang kolektahin ang apat na susi, at agad na inutusan ang Headless Horseman na sumulong pa. Lumipas ang ilang oras at nakita na ng kwento na nakuha na ni Lin Muyu ang lahat ng apat na susi matapos talunin ang bawat elemental na espiritu sa loob. Tinitigan niya ang mga susi sa kanyang kamay at sinabing mukhang pwede na siyang pumasok sa susunod na yugto. Habang sinasabi ito, inilagay niya ang mga ito sa kanyang imbakan at nagpatuloy sa paglakad ng walang pagpapaliban. Di nagtagal, dumating mismo si Lin Muyu sa harap ng banal na palasyo ng clan. Nang makita ang napakalaking estruktura, medyo napahinto siya at napatanong kung ito nga ba ang tunay na Condivine Palace. Naglakad siya palapit sa malaking pintuan at napansin ang mga ukit at hugis na tila may isinisilid. Agad niyang nalaman na para pala ito sa mga susi. Hindi na nag-aksaya ng oras, inilabas ni Lin Muyu ang mga elemental na susi at inilagay sa mga tamang pwesto, sinabing sapat na ito upang mabuksan ang pinto. At sa sandaling mailagay ang mga susi, dahan daw ang gumalaw at bumukas ang napakalaking pinto. Nang tuluyan itong bumukas, agad na napako ang tingin ni Lin Muyu sa isang nilalang na nakapaloob sa yelo, dahilan upang makaramdam siya ng kaunting kaba. Ang yelong bumabalot sa katawan nito ay unti-unting nagkabitak-bitik at nabasag, na nagpapakita ng nagniningning nitong mga mata. Sa loob lamang ng ilang saglit, tuluyan ng natunaw at nawala ang yelo habang ibinuko nito ang kanyang malalaking pakpak at nagpakawalan ng napakalakas na dagandong. Nakatayo sa harap ni Lin Muyu ang Clan Giant Eagle, isang world-class boss na nasa level 85. Taglay nito ang lakas na 1,000,000, liksi na 1,200,000, espiritu na 800,000, at tibay na 1,200,000. Ang nakakatakot na nilalang na ito ay may kakayahang gumamit ng matitinding elemental na atake at may katangiang nagiging immune o hindi tinatablan ng apoy, hangin, tubig, at kidlat.